What's up, yo guys? Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Good evening, everyone. Happy Wednesday night. Ayan, nagbabalik ulit tayo para makipagtsikahan sa inyo. Last time, yung episode 70 ko, yung about kay Atisa's time. Ayan, pagpasensyahan nyo na dahil medyo naging agresibo mga komento natin doon dahil live stream yon sa kabilang app, sa Black app. And then, sinugod tayo ng mga negative people, negative human, ng mga ang dami nila para silang kulto. Ayun, sinugod tayo so hindi nga natin or hindi ko nga na control ang aking self. Naging agresibo tayo doon so kung ano na nasabi natin. So sa mga na-offend or sa mga na-offend ko, ayan, pagpasensyahan nyo na. Ayan, magiging responsible tayo sa mga magiging remarks natin sa mga susunod na live stream natin regardless kung may mga kulto or wala. Pero yun nga, maraming salamat sa mga nanood at sa mga naka-appreciate ng video na iyon. So dahil dyan, nandito naman ulit tayo sa susunod na episode. Episode 71 na tayo dito sa Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. Yes! So ayun nga, live update kahit wala naman nagtatanong pero kahapon, ayun nga, nasaksihan natin ang victory press con ng Miss Universe Philippines, the Miss Philippines at Mr. Pilipinas Worldwide. Plus, yung reigning Mr. and Miss Supranational ay naandito nga ngayon sa bansa. Kahapon, pa rin sila ng press con. So, dahil dyan, ang topic natin for this episode ay ang Supra Duo or ang mga representatives natin sa Supranational. Plus, kung ano nga ba ang mangyayari sa supranational or kung ano nga ba ang magiging kahihinatnan ng ipapadala natin or sino nga ba or sino-sino nga ba mga ipadadala natin sa mga sa pageant na ito. Alright, so ayan, dahil sa comment na ito ni Sport Guy, ayan, guys, ano pala ha, in-upload ko yung live press con ng Mr. Pilipinas Worldwide. Ito yun. Tapos, Miss Universe Philippines / The Miss Philippines Press Con. Sama-sama na sila dyan. Ayan. At yung press conference ng reigning Miss and Mr. Supranational. So, ito yun. Alright. So, itong episode na ito ay nag-trigger dahil na rin sa comment ni Sport Guy. Sabi niya, I have been thinking this scenario after the coronation of Katrina Legado as Miss Supra 2026. Kasi nga daw, sabi ni Sport Guy, as we all know, Tara Valencia is very much liked by the Supra organization, according to rumors only. And Kat is the personal choice of the Supra organization at the same time. So, ang tanong daw ni Sport Guy, is they going to crown Tara this year? If yes, are they willing to go back-to-back for Kat? Then if not, then which of the two ladies will they crown as Miss Supra? Carl, who would you prefer to be crowned? Tara or Kat? Tapos, ito pa yung sabi ni Sport Guy sa kanyang perspective. He personally would go for Tara mainly because he find Tara more stunning than Kat. And secondly, Tara has much better comm skills than Katrina. Si Kat kasi parang nahihirapan siya mag-compose ng kanyang sasabihin. Okay. Alright. Maraming salamat, Sport Guy, sa iyong komento. Napaka-opinionated talaga ni Sport Guy dahil madalas si Sport Guy talaga dito sa ating podcast. Sinasabi niya yung mga opinions niya, mga thoughts niya, at ayun nga, maraming mga hinanaing si Sport Guy. Pero ayun nga, maraming salamat Sport Guy dito
sa iyong thoughts dahil dyan nakapag-come up tayo ng episode dahil dyan sa comments mo. Pero before ko nga ito sagutin, so yun nga, kahapon nasa press con tayo, so masayang masaya ang vibe. And ayun, sinagot ng mga winners ng Mr. Pilipinas Worldwide, ng The Miss Philippines, ayan, at ng ating Miss Universe Philippines na si Atisa Manalo, ang mga tanong ng mga media. And ako as usual, ganda-gandahan lang din ako kahapon doon. Ayan, pa-picture tayo. And itong mga taong ito, ayan, yung mga taong ito ay very special na rin siguro sa akin kasi nga, ito din yung mga same tao or same human na na-cover ko back then before sila nagsama-sama dito sa sa organization, sa Empire dito nga sa press conference. Ayan, kagaya nila Kirk, nila Kit Cortez, ayan, nila Raven. Ayan, sila din yung mga same na mga na-cover ko na din back then. Tapos sino pa ba? Ayan, sina Jeter, Maiko Toledo, of course. And yun, siguro ang pinakabago na lang dito sa pagdating sa guys, si Kenneth Marcelino. Tapos sa ladies naman, ayan, sina Chelsea, sina Iliana, sina Win-Win, kasi nga, kilala na natin sila back then sa mga iba't ibang pageants. Ayan, sina Tisa, ayan, nandyan na. Siguro bago na lang din dito, si Gabi. Ayan, kaya yun, napakagaan ng vibes, nagsama-sama lahat sila dun sa isang room. Plus kaming mga media na andun din, ayan, nakigulo din. Ayan, pero yun nga, ang saya-saya. Kaya naman congratulations sa lahat ng mga winners ng Mr. Pilipinas Worldwide, ng The Miss Philippines at again, our Miss Universe Philippines at Isa Manalo. Congratulations sa Empire. Again, Empire Organization. Ayan, sa lahat ng mga executive directors. Ayan, sa organization. Maraming salamat din sa pag-invite sa amin. And ayun, mabuhay kayo and see you next season. So ayan, back to the topic nga tayo sa ating supra topic. So yan nga, hihimay-himay natin yung comment ni Sport Guy. Pero bago yun, ayun nga, nagsama-sama sa isang kwarto si reigning supranational, Miss Supranational, Mr. Supranational, reigning Miss Supranational Philippines, reigning Mr. Supranational Philippines, at saka yung supranational representative for next year. Pero dito sa photo na ito, yung apat muna. And itong comment ni Sport Guy, actually hindi lang din ito yung mga isyung umiikot ngayon sa supranational. Kung natatandaan nyo, yung reigning Mr. Supranational natin ngayon, si Kenneth Kabungkal, kamakailan lang ay humarap sa intriga dahil nga ay nasangkot siya sa isang komento na back in 2024, kung hindi ako nagkakamali last year, si Kenneth nga daw ay nagbigay ng komento sa nanalong Miss Cosmo na si Tata. And then, hindi nga ito nagustuhan ng ibang mga pageant fans, especially ng mga Indonesian pageant fans. Pero last year niya pa yon na naibigay. Pero recently lang, since nanalo nga kasi si Kenneth ng Mr. Supra, lumabas ulit yung isyong iyon. Actually, hindi naman siya issue last year. Parang siguro nagkaharutan lang, nagkabiruan. So, ngayon, umapaw na lang siya or pinick up ulit ng ibang mga pageant fans na walang magawa. Ayan, pinaingay ulit. Kaya naman umingay. Ayan, so, ayun. Na-pick up siya ulit. Pero, after nga manalo din ni Kenneth, naglabas na rin siya ng statement na humihingi nga siya ng apology sa nagawa niyang komento. At ayun nga, naging agresibo din siguro sila or siya. Hindi niya rin akalain na ngayong taon na lalabas ulit yung komentong iyon. Pero hindi naman mabigat yung komento niya. Siguro lang kaharutan lang. Parang tayo, kanyari, alam naman kasi natin yung nangyari last year kay Atisa na sinasabi nga natin nilaro. So siguro nakiride din siguro sila or nasakyan lang. So ayun, nakipagharutan, naibigay yung komento na hindi nga naging maganda sa pananaw ng ibang mga pageant fans kung bakit niya yun nasabi. Pero yun nga, humingi na ng tawad si Kenneth and lahat naman tayo ay hindi rin naman perpekto. Sabi nga nila kung sino yung may ginawang masama or naging mabuti, walang ginawang masama, siya ang una magpukol ng bato. So ayun, lahat tayo nakakagawa ng mga hindi kaaya-aya. Pero mahalaga naman doon, nag-apologize na si Kenneth. Nagbigay na siya ng sinserong mensahe. And yun nga, natuto na siya sa kung anumang
nagawa niya na na-pick up niya negatively ng mga pageant fans. So, ayun, patawarin na natin si Kenneth. Patawarin na natin, and ayun nga. Ang mahalaga naman doon, nag-iwan niya ng leksyon at hindi na mauulit. Pero yun nga guys, when it comes to Kenneth Kabungkal, yun nga, si Kenneth Kabungkal ang nanalong Mr. Supranational Philippines recently lang, last 2 weeks ago ba? Or 1 week ago. Yeah, 1 week ago sa Mr. Pilipinas Worldwide. So, siya magiging kinatawan ng bansa sa Mr. Supranational. Actually, siya na ang pangatlong after Johannes Riesler, then Brandon Espiritu, then siya na ang pangatlong kinatawan ng bansa sa Mr. Supranational na galing sa Empire Organization. So, backtrack lang tayo. Ang Mr. Supranational, ang unang may hawak ng franchise nan ay ang Misters of Filipinas under PEPS. So, sila yung may hawak nan. So, eventually, dun din galing si Kenneth Kabungkal sa PEPS, Misters of Filipinas. Noong 2023 siyang kinoronahang Man of the World doon. At nirepresenta niya ang bansa last year sa Man of the World pageant. So, yung Man of the World pageant, part din siya ng Big Six male pageant group. So, kagaya sa female pageant, merong Big Four. Sa male pageants naman, or male pageant, meron naman Big Six. So, isa nga doon ng Man of the World. So, si Kenneth ang kinoronahang first runner-up dito. Ang title holder dito, si Mr. Venezuela, Sergio Azuaga. So, kung familiar kayo dito, dahil ito si Sergio, pakalat-kalat din to sa mga runway recently dito sa Pilipinas. So, alam ko familiar kay Sergio. So, ang first runner-up niya, Kenneth Kabungkal. Yan, galing si Kenneth, Misters of Filipinas 2023. And then last year, Man of the World. And then eventually, this 2025, nag-try siya sa Mr. Pilipinas Worldwide. So, pangarap niya din talaga masungkit ang corona ng Mr. Supranational. Then, yun nga, ibinigay na nga kay Kenneth. Ang unang nirarally ng mga tao sa Mr. Supranational, actually last year pa, bago mag Mr. World, si Kirk Bondat, or after ng Mr. World stint niya, si Kirk Bondat talaga. So, yun yung nirarally ng mga pageant panis. So, mahaba rin ang kwento kung paano nakuha ni Kirk ang representation ng Mr. World, So, mahaba rin ang kwento nun. So, pag-uusapan natin yan sa separate na video. Pero this time, kay Kenneth muna tayo. So, yun nga, last January, pa-screen si Kenneth Kabungkal sa Mr. Pilipinas Worldwide. And then, ayun, nakuha as official candidate. And then, tuloy-tuloy na sa kanya na nga ibinigay yung representation during the coronation night. So, ayun, pangarap niya na corona to. And this time, medyo mag-experiment ang organization pagdating sa delegate natin sa Mr. Supranational, kasi nga si Kenneth, very Moreno, very Pinoy. In the recent years, mga hapis yung sinesend natin. After ng pandemic, nagpadala na ulit tayo ng representative. 2021, Jan Adahar. Tapos si Red Alsgayer, under yun kay ALV. So, yun nga, medyo hapis. Even Jan Adahar, makakonsider natin na as hapis. Then after ni Red Alsgayer in 2023, Johannes Riesler na, and then Brandon Espiritu, mga happy. So this time, 2025, we will be sending a very Pinoy, Moreno, charming delegate for the Mr. Supra. And si Kenneth, very special na siya sa akin kasi nga, na-meet ko si Kenneth last year sa bakura ng PEPS ng Misters of Filipinas, kasi nga siya ang reigning Misters of Filipinas 2023. So last year yun yung first time ko maging accredited media partner ng PEPS or ng Misters of Filipinas. So doon ko na-meet si Kenneth, and then title holder na dun si Kenneth, pero napaka-engaging niya lagi. So isa siya sa mga male title holder, male kings na favorite ko, kasi nga sobrang engaging niya sa mga tao, sa mga media. And then ang experience ko nga kay Kenneth, kahit nga ayun nga title holder na siya, pag sa isang event, siya yung malapit siya lagi, and then makikipag-hi, hello siya, hahag, ganyan, beso, shake hands. So siya yung laging unang lumalapit, hindi
ikaw or hindi kami mga media. So, ayun isa na-appreciate ko kay Kenneth. Napaka-genuine and sincere. First time ko siyang na-meet, send off na niya ata yun last year, 2024. Yun, mararamdaman mo naman kasi sa tao pag genuine, tsaka pag sincere, pag hindi mukhang ano lang, nagkukunwari. So, ayun, during the first time na na-meet ko siya, yun nga, ang gaan talaga ng alam mo yun, ng loob mo agad kay Kenneth. And then yun. Kaya isa siya sa mga bet kong male beauty kings. Parang butik eh. Male beauty kings. Ayun nga. Basta ang bait niya, sobra. Tapos ang charming niya, lagi ang nakangiti, masayahin. Yan. Kaya deserve niya talaga yung Mr. Supranational. Kasi nga sabi natin, pag mabait ka, pag genuine ka, nakikita natin yan. Pag totoo ka, nakikita natin yan. At bumabalik sa'yo ang good karma. Nag-a-align lahat, nagmamanifest. Naman tayo kay Atisa na nag-aalay, nagmamanifest. Ayun nga, akala ng lahat ang top crown sa Mr. Pilipinas Worldwide makukuha ng iba. Pero ayun nga, kay Kenneth binigay yung Mr. Supranational kasi nga, deserve niya yon. And alam kong deserve niya yon. Kanina na pag-usapan nga natin yung naging issue niya about dun sa mga Indonesian pageant fans. So, nabasa ko rin tong comment na to sa Black App dun sa isa kong content na baka nga daw maka-apekto to sa candidacy niya. So, itong komento na to, tingnan natin nga, or ayan lang, i-check natin or abangan natin kung makaka-apekto nga yung komento niya. Pero yun nga, as long as apologize na rin naman yung tao, and sincere naman na-pick up din kasi yung komento niya ng CEO ng Miss Cosmo Organization. Nililito ako. Mr. Cosmo Organization. So, ayan, nagpaikot-ikot na siya sa mga Indonesian pageant fans. So, ayan, let's see. Or, ewan ko, tingnan natin. Tapos, ayun nga, sabi pa dito sa comment, coincidentally, nagsama-sama sa isang room, ayun nga, si Kenneth, tsaka yung reigning Miss Supranational na si Hasfa. Hindi ko tanda yung pangalan. Yun nga. Na eventually, friend din ni Miss Cosmo. Kasi galing sila sa isang organization, right? Puteri Indonesia. Tama, no? So, friend sila. Tapos na-meet ni Miss Supranational si Kenneth. So, ayun, no? Ikot-ikot lang, no? So, ayun, tingnan natin kung anong magiging fate ni Kenneth. Pero, ayun naman, sana, feeling ko naman malakas naman si Kenneth sa Mr. Supranational. So, ayun ang abangan natin. Pero, yun nga, aside kay Kenneth, kasama niya napupuna sa Poland si Tara. Tara Valencia ng Baguio City. And, yun nga, dun ko rin napagtanto na sino nga mag-aakala na itong dalawa pa lang to ang magsasama pa Poland. Kasi si Tara, very special din sa akin. Kasi nga, nung nagko-compete pa lang siya ng Miss Universe Philippines last year. Ayan. Ayun yung mga isa sa mga delegate na hinahype din namin from last year. Ayan. During the activities ng mga Miss Universe Philippines, ayan, si Tara yung lagi namin ka-ututang dila, katsikahan. Ayan. Kaya naman napapalapit na rin ang loob ko kay Tara. And ganoon din si Tara sa mga media. Lagi rin siyang palabate. Ayan, masaya din. Charming din. Ayan, si Tara. Napakabait na bata. So, pares ni Kenneth. Ganoon din sila. Lagi nakabukis-kis. Laging masaya. Ayan. Kaya nga, ayun nga, very special na si Tara sa akin since last year. Tapos si Kenneth, yun, sabihin na natin medyo closey. Ayan. Tapos eventually, this year, next month, sila pala yung magsasama sa Poland, sa Supranational. So, ang galing, no? Connive, nag-connect lahat, no? So, yun, yung parang nagkagulatan na lang. Oh, kayo pala yung magsasama. Ganon, parang galing. But yun nga, sabi ni Sport Guy kanina, kung sino daw ang kukuranahan ng Supra Organization kasi nga daw si Tara, ang nababalita, according to rumors na favorite ng Supra Organization from last year. Yun nga, so kung familiar kayo, kumalat tong chika na to, umiko to sa mga social media pages ng mga pageantry ganyan, na favorite nga daw ng organization si Tara, kaya na-stick na siya dun sa crown na yun. So, ayun, this year, makikita natin ang kalibre ni Tara sa Supranational. Paalis na siya sa June 7. Ayan, hindi ko lang sure kung sabay sila ni Kenneth. Pero yun nga, this year makikita natin ang kalibre ni Tara. Titingnan natin kung uubra ba yung gantong kalibre. Malapit din naman yung kalibre niya kay Alatea, yung mga very Pinay, Oriental.
Pero si Tara, hindi ko masabi kung Oriental, parang humahafis, pero pure Pinay po si Tara from Baguio. As in, tatay niya, nanay niya, pure Pinay, pure Pinoy sila, wala pong half si Tara. Yun, so sige, sabihin na natin Pinay Oriental ang mga beauties nila na hindi rin naman nagkakalayo kay Mutiada Tool, ang ating unang Miss Supranational Philippines noong 2013 na ang tagal na. Hindi pa rin nasusundan after 10 years na or more than 10 years na, no? Hindi pa rin talaga siya nasusundan. So, ayun, titingnan natin this year kung malayo ba mararating ni Tara sa competition. At ayun nga, napakalaking babae ni Tara. As in, kasing height niya, yung reigning winner. Ayun nga. Ayun, nakapagpipicture din tayo sa reigning winner. Nakausap natin and I must say na hindi ko naman siya kilala talaga. First time ko siya na-meet. Pero mararamdaman mo rin na napaka-real and genuine ng reigning winner, si Miss Indonesia. Nung nanalo to si Miss Indonesia, ang daming nababash sa kanya kasi nga Indonesian, di ba? Alam niyo naman dito sa Pinas, pag mga Indones na beauty queens, inaatake talaga ng ibang mga negative pageant fans. Pero ito, yung na-meet ko siya kahapon, mararamdaman mo yung realness, pureness, genuineness, na parang totoo siya. Nakikihalubilo talaga siya sa mga tao. And alam niyo yun, siya yung reigning supranational. So, alam niyo yung level, no? Pero nandun lang siya sa venue, ikot-ikot lang siya. Tapos nakikipag-mingle talaga siya, makipag-usap siya, kwentuhan. And habang nakikipagkwentuhan or nakipag-usap ako, mararamdaman mo yung pureness na mukhang hindi ka pinaplastic kasi nandun ka sa loob. Talagang naramdaman ko lang yung genuineness. Tapos kumakain siya doon, mag-isa, sa table, mga ganyan. Talagang nakikihalubilo siya. Na-appreciate ko na hindi agad siya, alam mo yun, yung after nung press con, yung mingle time na. Nandun lang siya, hindi siya umalis agad. Ayun. Naghahanap lang din siya na makakausap, na lalapit sa kanya para ma-interview. Kaya yun, dun ko nasabi na parang, ang pure naman niya, yung ganyan. Yung parang ang real, kaya parang hindi niya deserve yung mga pinupukol na mga negative comments ng mga Filipino pageant fans or yung bashing nga. Kaya ayun, sana yun nga, kaya hindi talaga maganda yung bashing. Sana iwas-iwasan na rin natin kasi hindi naman natin din kilala yung mga binabash natin, no? Na hindi rin naman niya kasalanan kung bakit siya yung pinanalo ng organization na Miss Supra last year. Siguro may nakita nga talaga sa kanya yung organization kaya siya yung nanalo. Pero ayun nga, for me, ang genuine niya. Tapos nandun din kahapon sa event yung may-ari ng Supranational. Medyo may age na rin siya, no? Yung boss nila. And then, syempre, yung Mr. Supranational from Nigeria. Nandun din. So, sama-sama silang lahat sa event. Yon. So, ayun nga, this time, Tara Valencia, napakalaking babae ni Tara Valencia. Ayun, maraming nag-hope kay Tara Valencia na makakarating siya hanggang dulo or mataas ang mararating na position come finals or baka mauwi ang corona. So, tingnan natin ha, kahit naman ako din, mataas din naman ang kumpiyansa ako kay Tara na kaya niya kasi iba rin naman ang kalibre ng isang Tara Valencia. Ayun nga, sinasabi ng iba, medyo nag-gain weight si Tara or nag-gain weight. Pero guys, pag sa personal manipis si Tara, pag sa TV lang talaga, sa screen, sa picture, ang laki niya talaga tingnan. Kahit dito sa picture ko, yung sa mga photos, ayan, ng mga in-upload ko din, medyo malapad siya tingnan, pero pag sa personal, manipis tingnan si Tara. So, yun, i-judge naman sila personally, nandun naman yung mga judges sa personal. So, hindi ko lang alam kung makaka-apekto yun, ang laki niya minsan sa screen versus sa personal. Hindi ko alam kung paano nila ita-take yun, pero yun nga, let's see this coming finals. Pero yun nga, inihingi ko, or sana supportahan nga natin si Tara. Especially, marami ring pa-votings. Mga online votings lang naman yun sa Supranational. So, ayun. Alam nyo na yung gagawin. Vote. Tapos, like ng mga posts. Ayun. Very important yan yung nagla-like ng post. Tsaka mag-comment ka. Kahit yung mga heart lang. Kasi makikita doon yung engagement. Alam niyo yun sa post ng page. Una, ilalike nyo yung page ng Supranational, Instagram nila, Facebook. Kasi every time na ipopost yung mga picture ni Tara, like nyo lang. Like. Tapos comment lang kayo kahit mga heart. Kasi syempre, nagmamatter din naman yung bilang ng comment. So, pamparami rin yun ng comment kahit heart lang ilagay nyo. Tapos like. So, yun. Yung engagement doon, syempre, pupuntos ka na. So, yun. So, ayun, sabi rin ni Sport Guy, na-mention niya din dito na this time, sikat din daw yung
rumored na personally gusto ng organization ng Supra, kaya dinikit or nakadikit na talaga sa kanya yung Supra Crown title. Yun nga po guys, rumored lang to, rumored na si Katrina yung gusto ng supranational organization. Pero wala nagkumpirma nito ha, again, rumored lang. Kaya sa mga nagko-comment na dapat daw Baguio or Laguna over Katrina, ganyan. So, siguro nasagot na yung tanong nyo kung bakit si Katrina yung pumasok. Kasi nga, talagang nakadikit na siya sa Supra title. If ever, na siya talaga yung gusto ng organization. Doon na yun sabi ni Sport Guy. So, since si Tara at si Katrina ang gusto ng organization, so ibig sabihin, possible ba ang back-to-back? Kasi favorite nga di ba? Pag favorite ka, ibig sabihin, iaakyat ka na talaga. So, paano pag nanalo si Tara this year, mananalo rin ba si Kat? Ganyan. So, ayun ang hindi natin alam Hindi natin alam kung posible ba ang back-to-back sa Supra. Siguro favorite sila in sense, sila yung favorite ng organization, ng Supra organization na isend papuntang Poland. Pero pagdating naman ng Poland, again, best of the best pa rin naman yan. Kung sino yung magiging bet ng judges pagdating doon, kung sino yung aariba talaga, aakyat, siya yung mananalo. Siya yung kokoronahang Miss Supranational. Siguro doon sa organization, may mga personal bias siya, personal bets bawat bansa. Kunyari, bumisita siya ng Thailand, Indonesia, mamimili rin siya doon. Kunyari, sa Indonesia, sa Puteri, mamimili din siya doon kung sino yung ipadadala ng Indonesia. Tapos, yun. Magsasama-sama na sila sa Supra sa Poland. Then, di naman ibig sabihin ikaw napili bawat bansa, ikaw na yung mananalo. Kasi marami nga siyang bias na napili. Kuno, sa mga bansang binisita niya, and then pagdating sa Poland, laban-laban na. Survival of the fittest na. So, ayun. Kung sino yung talagang manaig, umariba, umakyat ng pwesto, siya yung mananalo. Kaya yung tanong ni Sport Guy na since bet nga, makukoronahan ng back-to-back, ganyan. Yan ang malabo mangyari. Kasi, pagdating naman sa Poland, maraming magugustuhan yung judges. Maraming aariba dyan for sure. So, yun. Pero yun nga, yung when it comes to Katrina Legado, yun kasi ibang tanong ng mga pageant fans, bakit daw siya yung pumasok sa top 6, siya yung may list favorite or hindi top performer sa anim, pero siya daw yung pumasok. Pero guys, kasi yun nga, sabi ko nga sa mga nauna kong video, mahirap talunin ang face card ni Katrina Legado. Although, nahirapan siya bumaba sa evening gown, hindi siya makagalaw, gawa ng stiff yung gown niya, yung gown performance niya, hindi talaga appealing. Pero yun nga, mahirap siya talunin sa face. Kung i-compare niyo siya, kasi it's ano lang naman Baguio, Taguig, Laguna. Silang tatlo lang naman na maglalaban-laban sa top 6 Kung i-compare mo siya kay Gwen, doon nahirapan din naman kasi bumaba si Gwen ng hagdanan, si Baguio. Pero yun nga, kung ikaw na yung naging favorite, again, sabi nga natin, mahirap maging kalaban pag ikaw yung naging favorite ng judges, ng organization, kasi iaakyat ka na talaga nan. So, kung ikaw na nga yung talagang in-stick sa Supra, so, mahirap ka rin talunin sa face, so ikaw talaga yung papasok sa top 6. Kaya siguro doon niya na elbow si Baguio. But, no hate kay Gwen, sobrang love ko yan, pero maybe yun nga yung reason. Or hindi ko alam ayun lang naman, nag-a-analyze lang naman tayo dito. Baka yun nga. When it comes to Eloisa naman, again, I also love Eloisa. Pero during the performance ni Eloisa nung evening gown, hindi mo na talaga makitaan ng winning glow Though angelic talaga siya nung evening gown, especially nung bumaling yung camera sa likod niya na parang lumilipad siya. Pero pag tiningnan mo na yung face, nawalan talaga siya ng evening or winning glow. Yun. So, doon naman siya natalo din ni Katrina. Kaya talaga umariba si Katrina hanggang top 6. And yun nga, at the same time, kung siya nga ang favorite ng super organization, kuno lang baka yun yung naging dahilan kung bakit talaga siya naiakyat. So, yun. Si Katrina naman for 2026. Baka ako naman for 2027. Kasi nga yan, nagsama-sama ang mga Supra in one frame. Pero ayun nga, kung si Katrina naman in 2026 next year, malakas din ang laban ni Katrina kasi yun nga, very Pinay din, very Pinay Oriental na matangkad din, malaking babae din. So, yun nga, Sport Guy, kung si Tarang kokoronahan ngayon, tingnan natin kung kaya pa nila magkorona ng isang Pinay next year. Yan nga, via Katrina Legado. So, let's see. Who knows? Again, wala na ba nakakaalam?
talagang aabangan lang talaga natin kung ano yung magiging fate nila dito sa competition. Kenneth Cabungcal, Tara Valencia, and Katrina Legado. Again, mangyayari ng supranational sa Poland next month, June, and asahan natin yung supportan yung lahat for our delegates for the Mr. and Miss Supranational. So yan, may isa pang follow-up question si Sport Guy. Carl, who would you prefer to be crowned? Tara or Kat? Yan, mahirap to Pero yun nga, first of all, masaya ako na I get to know these humans. Ayan nga, Tara, Katrina, and yan si Kenneth dahil very, for me yung pakikitungo talaga nila sa amin or sa akin personally, very genuine and real. Hindi ko sila yung nakilala lang ng, alam mo yun, yung parang acquaintance lang. Hindi ko na may tuturog na acquaintance lang kami. Kasi every time nagkikita kami, kilala nila ako personally, kilala ko sila, kilala nila ako by name, and then nagchichikahan kami. Yan, parang miga-miga, ganyan. So, masaya ako na ganun yung interaction naming tatlo. And then, eventually sila yung mga ipadadala sa Supra. And kaya mahirap mamili sa tanong mo, Sport Guy, kasi nga very close sila sa akin. Ayan, kung Tara or si Katrina. Sa akin naman siguro ang sagot sa tanong mo kung kanino lang ulit nakalaan ang destiny. Ayan, kagaya nga na nangyari kay Atisa Manalo, kung ikaw na talaga ang tinadhana, bahala na ang mga pageant gods, pageant goddess, kung kanino nila ikokorona ang Supra Crown. Ayan, kasi nga, very mababait itong mga taong ito. Ayan, si Kat, tsaka si Tara. Very real yan, as in, kaya minsan binabash sila, kaya nga minsan masakit sa akin, kaya nga yung last video ko, ganun ko na lang na ipagtanggol si Atisa. Kasi nga, pag babasa ko yung mga comments sa si Atisa na kilala rin natin, kasi nakakasama natin sa mga events, kaya ang sakit-sakit para sa akin mabasa yung mga ganun. Kasi nga hindi nila deserve. So, same with these ladies na genuine, real. Wini-wish ko na sana kung para sa kanila, makuha nila. Kung para sa kanila, yun, ibigay na sana sa kanila. Yun, alam ko naman na good karma will find them. Kung para sa kanila, ibibigay talaga sa kanila. When it comes to Kenneth Cabungcal naman, same din. Kung para kay Kenneth din, ang corona ng Mr. Supranational, malay natin, baka naman si Kenneth na ang kauna-unahang mag-uwi ng corona ng Mr. Supranational para dito sa atin sa Pilipinas. So yeah, there you go. Yeah, that's the end of our Supra Duo episode. So again guys, sa mga bago dito sa aking YouTube podcast, utang na loob, i-like nyo na. Mag-like nyo na tong video na to at mag-subscribe na kayo para makagawa pa tayo ng mga episodes sa susunod. And then kung may mga thoughts kayo or comments, i-comment nyo dyan sa comment section na yan, kagaya ni Sport Guy. Kasi nga baka magkaroon ako na idea, nagawan din natin yan sa susunod na episode. And then masagot natin yan via this episode na katulad nito. So i-comment nyo dyan. And then regular din ako nagla-livestream sa kabilang app sa TikTok. And then sometimes yung livestream ko doon, generate ko lang, dina-download ko lang. And then pinopost ko dito as an episode. Kaya minsan baka nagtataka kayo na bakit yung mga episode ko minsan parang, alam niyo yun, gulo-gulo. Yung gulo. hindi mo alam kung saan mapunta yung direction. Gawa nga po nun. Dina-download ko lang. Minsan ang pangit pa. Nagkakaroon ng technical error pag dina-download siya. So, hindi siya maganda pag na-post na dito. So, yun. Madalas ako dun sa kabilang app. Dun ako nagla-livestream. Dun ako nagka-Q&A. Pero anytime soon, susubukan ko na rin mag-live dito para naman sa mga YouTube followers natin. Yung sa may mga YouTube lang. Kasi doon, exclusive for sa may mga TikTok lang. So, sila yung nakakapanood. So, dito, one of these days, susubukan ko na rin mag-live para eventually, live yung mga tanong nyo, tapos nasasagot ko rin real time. Ganyan. So, again, kung bago ka, mag-subscribe ka na. Like mo na itong video. Yeah, subscribe to this channel. And then, magkita-kita tayo ulit sa susunod. Maraming salamat po sa panonood, sa mga bago kong subscriber, sa mga luma. Sa mga dati ko pa subscriber, guys, maraming salamat. Na-appreciate ko po lahat ng mga comments nyo, especially yung iba. Ang hahaba nila mag-comment, talagang very opinionated sila. Ang dami nilang sinasabi. At nakakatuwa na ang dami yung thoughts dito sa communities natin or sa community natin, kung saan ito nga po yung nagiging outlet natin sa
sa real life, ayan, ito yung alam nyo yun, dito tayo nagkakaisa. Out of kung ano man yung ginagawa natin sa buhay. So, ito yung nagiging breather natin para naman sakali, alam nyo yun, maibsan yung pagod natin sa mga araw-araw. So, ayun, maraming salamat sa pagko-converse, sa pagbibigay nyo ng thoughts and opinions sa mga bagay-bagay inside pageant. So, again, my name is Carl Loyola. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.